So what's up mga kumaga, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, quarterfinals na yung nire-review natin sa 1-up-4 ng FRBL. So kahapon uploaded na yung Dodong Saipa vs Blizzard, and kung napanood nyo yung review ko doon, sobrang ganda na pinakita ni Blizzard doon. Sobrang pinatunayan niya na deserve niya yung spot na pinalit, no? Kasi 'di ba, subs siya kay Jans, na dahil umatras si Jans sa battle, and instead of si Jans yung nag-advance sa quarters, pinalitan siya ni Blizzard, and siya yung nakalaban ni Saipa sa quarterfinals. And yun, na-review ko yung battle na yun. Sobrang ganda talaga na pinakitang performance ni Blizzard doon. Ang lakas nun, no? Sayang lang kasi hindi nakapag handa si Saipa sa quarters, pero feeling ko naman kahit na makapaghanda or nakapaghanda si Saipa doon, mabigat yung dala ni Blizzard sa laban na yan. So ngayon, ito yung pangalawa, Razik versus Killua. Sabi ko nga nung nire-review ko yung buong first round, yung laban ni Killua kay Araw, ang lakas nun. Yun yung first time na mapanood ko si Killua, pero grabe yung energy kung paano mag-perform si Killua. Kuwang-kuha niya yon. So looking forward ako sa mga performances ni Killua sa tournament na to. Kay Razik naman, napanood ko na siya, actually na review ko na siya sa 1-up-3. Malakas. Kaya rin ni Razik mag wordplay, basta yung mga ibang elemento ng battle rap, kaya din niya. So ito yung pinaka dito sa quarterfinals, isa to sa mga inaabangan kong battle, diba? Yung Razik versus Killua, then yung Joss versus Good Kid. Ayan yung mga inaabangan kong battle dito sa quarterfinals. Pero dahil nandito na tayo, isa-isahin natin yan. So sa mga hindi pa nakapanood ng Saipa vs Blizzard, nasa channel na natin yan. Razik vs Killua, ito na. So alam ko maraming nagre-request ng Killua battles dito sa 1-up-4. So ito na yung pagkakataon nating lahat. So panoorin natin na sabay-sabay, reviewin natin, tignan natin kung anong klaseng battle yung mga panood natin dito. So let's go. Si Razik, pinili na mauna. Unang bar para kay Razik, kay FRBL, 1-up-2. Let's go! Let's go! Sabi nila, eto daw yung pinaka pangit kong laban. Kasi, malintindi nyo kasi baka umulan daw ng personalan. Sara So, ulo. kahit hindi ka naman damay, Killua, ang pangit mong kalaban. Paano si Gago, mukhang aso? Battle 2, hindi to dog fight, tanga! Kala ko pa naman John Wick na puta. Jane Wick lang pala. Dilugi ako kasi malakas kas to! Okay, malakas kas. Okay, napanood ko yun. Yung malakas kas to. Sa ano yan, sa Bahay Katay. No, sa Bahay Katay. Kung hindi nyo pa napapanood yun, pwede nyo i-YouTube yun. Panoorin nyo yun. Tangina, nakakatakot. Dilugi ako kasi malakas kas to! Tangina, nakakatakot ka naman! Kung malakas kas to! Wala bang palakpakan dyan? Yeah! Game! Yeah! Iba init ko sa turna! Kaya mga kasali, todo kick-roommate! Yung kalaban ko na rhyme and sort of kick-roommate sa photosynthesis. Zaking-zaki! Tangina mo, magtigil ka! Sa payat mong yan, hindi ka zakiting ka! Pero bilib ako sa tapang mo kay Araw. Yung mama iyong hinarap, hindi ka natakot kay Araw kahit alam mong basak ang dadaanan ng jackhammer na trabaho. Sabi mo kay Araw, natuldukan na siya ng dots kaya sa'yo siya mapapakwit. Pangina ang kisig mo. Ako tutuldok sa gigil mo, pero di pa tapos yung sentence, bro. Kaya pag binigay ay comma next year na yung gising mo. Ano daw? Kaya pag binigay ay comma next year na yung gising mo. Comma next year na yung gising mo. Okay. Tinalo ka ni Araw, tinalo mo si Araw, di nice, sir. Si Araw, headshot na nakatank build.
Ikaw mukhang dodong saipang walang item. Gago. Sabi niya pa, di ka na makakapagpasikat sa harap ko araw, madilim na paningin ko. Tangina ang wild mo. Mga tao na pabuwa. Paano di manggigigil yung crowd kada 4 bus yung mukha mo nakaganto? Underdog daw ako kay Kupal, maraming nagpo-post at my day. Kaya baka ako raw ay dinadaga at lumutang lang sa floodway kasi mga barang na dala ko daw ay magaan. Kasi ba ang aking mind game? Demetrius Johnson, ito ay Mighty Mouse sa flyweight! Demetrius Johnson, Mighty Mouse sa flyweight. Si Demetrius Johnson, UFC siya before, no? Nung time na nakailigan ko manood ng UFC, naabutan ko pa si Demetrius Johnson na lumalaban sa UFC. Pero ngayon kasi nasa ano na siya eh. 1 ata siya eh, 'di ba? Wala na siya sa UFC. So, ang moniker niya or nickname niya sa cage is Mighty Mouse. Ayan. Lakas 'yun, putik. Ilang beses ko na 'yun napanood. Magaling 'yun talaga. Kaso nga lang natalo siya tapos 'yun, hindi na siya nag-UFC. Nasa 1 na siya ngayon. Nung laban mo kay parang nadala ko daw ay magaan. Kasi ba ang aking mind game? Demetrius Johnson, ito ay Mighty Mouse sa flyweight! Nung laban mo kay Araw Screwdriver iyong nilabas, sa akin mo gawin yan para mas maganda yung palabas. Kupal ka lang, baliw ako, di gagana yung ganyang armas! Screwdriver sa baliw, mas delikado pag tornilyo umalas! Taminin mo, mag-chat tayo ng March. Sabi mo sa chat, bad breath si headshot. Yung hininga daw ang lakas. Tropa mo si headshot, di ba? Test din pag may chance. Pag ini-spit ni headshot yung mga bara niya sa mukha mo, putang ina ang baho. Yung tornilyo mo rin sa utak, kumakalas. Tropa mo si headshot, di ba? Auto screwdriver, ikaw na mag-adjust. Tira ka ng tira kay headshot, magkaamoy naman kayo. Remind ko lang ha, 2 tartar lang lamang niya sa'yo. Oo na, nakaraang battle nito, solid yung crowd niya. Paano hindi solid nandun si headshot, may taga let's go back ka? Kaya, nahulaan ko na at napredict ko na yung mga sasabihin mo dito sa laban natin. Kaya magbanggit ka ng iba na di nila alam tungkol sa akin. Ito checklist. Ito checklist. Itong ano niyan. Walang yun ah. Picture na picture. Ito checklist. Gagi. Na mga anggulong hinanda niya para sa akin. Kada babanggitin niya, checkan natin. Patunayan mong predictable ka. Doon ka ba, dadali sa akin. Nung elim si A-Prince aking pinatay. Ginawan ko ng sarili niyang puntod. Binadibag ko tang inakitang-kita na paluhod. Di mo pa ba nakita yung buod? Pangalan mong mismo ang sagot na pagkatapos mong yung A-Prince ay makiluwa na ang kasunod. Tayo, unang bar para... Okay, so ang ginawa ni Razik dito, kino-corner niya si Kilua, no? Kung na-review natin yung laban ni Razik kay A-Prince, yung kinorner niya sa pamamagitan ng stopwatch, 'di ba? So, isa 'yon sa mga naging edge ni Razik nung laban na 'yon kasi syempre sobrang haba nga nung rounds ni A-Prince. Syempre, dun sa stopwatch niya, mapapatingin ka dun na ang haba nga ng round ni A-Prince. Pero kahit wala siyang stopwatch doon, ramdam natin na sobrang haba talaga ng rounds ni A-Prince na laban na yun. Pero dahil nga sa ginawa ni Razik dun sa paglabas ng stopwatch ng laban nila, so kina-corner talaga si A-Prince doon. Then parang nawala na ng effectivity yung mga bara, yung mga linya ni A-Prince doon sa laban nila. Kaya yun, isa yun sa mga naging isa yun sa mga naging estilo ni Razik nung round 1 ng battle na to, ay ng tournament. So effective yun. Then ngayon sinusubukan ulit ni Razik na magkaroon ng corner, no?
itatry niya na ma-corner si Killua sa pamamagitan naman ng yung nakalagay predictability test, no? So tignan natin kung mako-corner si Killua sa ganitong paraan. Pero going back sa round 1 ni Razik, so okay naman yung performance niya. May mga pinuna siya na linya ni Killua doon sa past battles niya. Then ano pa? Effectivity siguro medyo nakulangan ako kasi napanood ko si Razik last battle niya kay Prince, sobrang naging effective siya doon. Pero effectivity against Killua, mga linya niya kay Killua, medyo nakukulangan ako dito. So malakas yung round 1 ni Razik pero beatable to. Siguro tapatan lang to ni Killua ng mga ilang haymaker. Tatabla na siya dito. Tas mas marami pang haymaker, makukuha niya pa yung round na to. So let's see. Killua, let's go! Tang-inang lupit! Grabe Tingnan natin kung mako-corner ni Razik si Killua sa ganitong style na nilabas niya. Grabe ang pasikat niya! Badibag na badibag si siya to. Libat ka. Yo, check! Yo! Naista laban sa kupal! Ang tumal na itong match up! Itong piling mabigat! Mas uuwi itong merong warsha! Itong metal! Tinapat sa kiluwang pantimbang sa direkta ka ng junk shop! Kasi! Oo, naista ka na! Yan ay alam ko, iho. Kaya huwag kang piling gago dito! Sobrang rockstar mo, Barbie ng anak mo, Santo Niño! Tignan mo! Kung may babase sa face niyan man, alam na agad yung gusto niya, tol. Nag-asawa siya ng rap metal pan! Kasi pag kinakantot yung umol, pag-roll na. Kaya ka nag-rap kasi. Didistract ko, desperado. At inang yan. Ayan o, papel mo, papel kasi masyado. Panisip-listel pa sa ano. Kaya ka nag-rap kasi pinagtabuyan ka ng mga abanda mo na packshit. O, okay lang naman daw boses mo. Yung mukha mo lang yung pangit! Alambre yung string ng gitara mo na gamit! Puno pa ng tubig yung kulay blue mong drum set! Kaya ang balusin ko yung ulo nitong maraming alam! Tatapak-tapakan yung mukha para mas lalong ramdam! Sunod-sunod kong gagawin ako'y inis sa ganyan hanggang maramdaman yung buo yung tunog kasi binis ko sa drum! Tinurasan niya po si A-Prince! Puking ina! Sa battle, bastumin di siya. Bagay na bagay nga siya sa liga. Committee ka. Gago. Tapos yung tanga. Bagay sa liga, committee ka. So, sa basketball, no, inoorasan. Okay. Sa oras daw, stricto yan. Puro pa usok ka lang, boy, na para bang nag-dispo lang. Di ba nilandi mo si Platito? Si Jeso mismo ang nag-info dyan, kaya pala hilig niyang mag-timer, di kasi stick to 1. Bakit hindi totoo? O, dyan yung camera, tatanungin ka, mahal mo ba asawa mo, Ino? Remy? Ha? Masyado ang pabibo! Kung mahal mo talaga asawa mo, magkantutan kayo dito! Gago. Kasi tingnan nyo naman itsura ng puki ng inang to. Paano yun naman manage? Nako! Itsura pa lang, alam mo nang yung love language magsyabu. Kaya dapat dun kay Kulin, dito sa FRBL gangbangin. Kasi lame yung diputa. Pipilahan nyo ng mga MC kahit merong pagdududa. Wala akong pake kung HA yung makuha. Sa kantutang alphabetical yung order, makikita mong Aaron yung una. Siya daw sa sampalo ka atakot o aba. Mananakot pa yung hayop ka pa ng apog ng tangasag. Maaabot mananakot ng masakot ng ama. Sa QC ako yung Q sa triangulo. Ako'y gulot ang ina mo mararanasan. Masahal ko talaga! Ha!
Round 1 ba? Di ba gagana ay pinadama iba? One shot pa lang to Brad at kinisila sila. Gamit timer si April's brother, inalas ka niya di ba? Mas di sa akin, oo bra! Di mo lang kailangan maglabas ng oras dito, Rasik. Inalarma na kita. Ano? Kaya naman dito, ito ay palilintikan. Check siya ng check, palis siya sa taga-ekisan. Gago, what's up? Aray! Tang ina, basag. May sasabihin na sana ako eh. Pero sige, tang inang lakas nun. Freestyle yun, basag. Ano ta? Wala kailangan maglabas ng oras dito, Rasik. Inalarma na kita. Ano? Kaya naman dito, ito ay palilintikan. Check siya ng check, palis siya sa taga-ekisan. Basag. Gagi, basag. Let's go! Paano ba natras? Utang inang yan, tunaw. Alam mo yun, sasabihin ko na sana na ano eh, na itatabla ko na sana yung round 1. Kasi una ko nakita doon, syempre, nagulat ako dun sa huling bara ni Kilua, no? Yung freestyle niya, grabe yun. Halata naman na hindi yun kasama sa writtens, no? So yung freestyle niya ang angas nun. Una, syempre, isa sa mga na-feel ko is medyo nawawala si Kilua. Siguro sabihin nating na-distract siya dun sa nilabas ni Razik na yun nga, predictability test. Then syempre habang nagpe-perform si Kilua, 'di ba, may nagche-check si Razik about doon sa mga angles. So isa yun sa mga nakita ko. Tapos parang nawawala-wala siya. Iniisip niya siguro yung mga next na linya doon sa writtens niya. So isa yun sa mga nakita ko sa performance, medyo hindi ganoon ka powerful, hindi ganoon ka energetic. Tumatama yung ibang suntok, pero dahil sa nilabas ni Razik na predictability test, parang hindi siya ganoon ka hindi siya ganoon ka-effective kasi andun na nga, no? So isa sa mga ginawang style ni Razik is gumana na naman dito sa against Kilua. So yun, yung mga angles chinikan niya. So malakas yung mga palo, yung mga suntok nun, pero nabawasan dahil nga sa ginawa ni Razik. Pero yung ender ni Kilua na freestyle, kakaiba yun. Kumbaga sabihin nating kung boxing man, sabihin nating puro salag, no? Nakakasalag si Razik doon sa mga suntok ni Kilua, or sabihin natin nakakailag siya doon, pero yung ender ni Kilua na sabihin nating lucky punch, no, sobrang solid yung tama nun. Ganon yung nangyari sa round 1. Kumbaga tumatabla na eh, diba? Kumbaga sa boxing, sabi ko nga sa boxing, siya, tabla na yung round, palitan na suntok, kaso biglang nung patapos na, tumama yung lucky punch. Parang ganon yung nangyari. So gusto ko man itabla yung round 1 gusto ko sanang itabla sa sa 8 puntos, kasi unang-una nakita ko sa performance ni Kilua, hindi ganoon ka powerful, unlike dun sa battle niya against Araw. Sobrang lakas nun, kaya pinerfect all 3 rounds ko yun, diba, natatandaan nyo. So dito medyo nawawala siya, siguro iniisip niya na
siguro nasa isip ni Killua dito na yung mga angles is andito no? So parang nawawala siya, naiisip niya. Pero ang pinaka nagsalba kay Killua dito yung freestyle niya. Yung check ng check, patay to sa Ekisan. Tangin ng bangis nun. So from 8 na dapat tabla, iaangat ko to sa 9 points, no? Yung linis ng performance pa rin talaga yung tinitignan ko. Hindi niya naitawid na maayos yun. Pero kay Razik kasi medyo nakulangan lang ako sa mga suntok doon kay Killua. Kasi line marking, tapos yung ibang suntok is hindi ganun ka-solid. Pero yung kay Killua, solid yun. Lalo na yung ender. Yung ender talaga yung pinaka nagdala. Tapos alam mo yun, yung ender niya kasi rebat yun no? Parang rebat na yun sa kung anong ginagawa ni Razik doon habang nag-i-spit siya about dun sa nag-check siya. So nirebatan niya yun agad na itong nag-check patay sa Ekisan. So ang lakas nun para sa akin. Gusto ko man 10 points, kaso syempre kailangan ko makita, kailangan ko tignan yung at kailangan ko masilip yung performance ni Killua na hindi ganoon ka nag-start ng malakas, no? Pa ups and downs Pero ender niya, the best yun. So, it's a 9-8 in favor of Killua sa round 1. Let's go! Laban to! Game! Tangina mo, oo, yung banat ko tungkol kay headshot. Kumpara naman sa bitch mong si Sarah Jane na red flag! Diba? Tangina, nakaapat ka agad. Round 1 pa lang, tangina mo. Yeah. Inaya siya. Gusto ka sanang isali ni Ryan sa tuon tournament. Kaso umatras to. So paano ka magpapasikat niyan kay Sarah Jane Abasolo na crush mo? Gusto mo kasi siya yung kapartner. Kaso ayaw ni Ryan, Diyos ko. Kaya sumali na lang ng 1-up Abasolo kasi gusto. Kalab triangle mo si Okram? In short, kalab triangle mo, tibo! Tangina mo, mahiya ka rin! Pustahan, di mo kayang sabihan si Okram nang may the best man win. Malabo kang sagutin ni Sarah Jane. Aminin mo, allergic ka sa mga pangit. Sarah Jane. Kaya pag sinagot ka Si Platito pala yun. Okay. niya, team song, got to believe in magic. Team song to. Sabi Okay. niya po, pag ako nag-troll, jarakal. Pag ikaw nag-troll, jarakal. So, pwede kong sabihin na kapag ako nag-choke, pasakal. Kung i-group up ko yung naig mo. Gagong haba pala niya kung susukatin. Kahit 4 arms ni Benten, kukulangin. Para i-choke slam si Killua, kailangan pa si Big Show, Kane, Undertaker, pagsama-samahin. Tangina mo, wala kang baba. Tas yung leeg ang haba, pero wag lang. Matalino daw sa school itong pabida. Sa sobrang haba ng leeg mo, pag sinabitan kang medal, 2 hours bago mapunta sa balikat. Gago. Pero bad trip ka sa airpot mo, di ba? Di ba? Siya ang dahilan kung ba't wala kang baba kasi nung newborn ka, ina-uppercut ka niya. Kaya kitang palagan sa kupalan! Pag ako ng diss, matindi! Gusto mo pagkatapos ng battle, batuhan tayo ng diss track gamit na beat? R&B. Tangina mo, Killua. Nung nalaman ko na patay na yung mama mo, ako'y naging happy na. Parang bigla akong gustong mag-jakol tapos tutukan ko kanyang lapid. Gago. Nung nalaman ko na patay na rin yung papa mo, mas sumaya ako, Killua. Parang gusto kong hukayin yung puntod tas tayihan ko siya sa bungo niya. Patay na yung magulang, tinarantado ko pa. Kulol sa kanyang angulo, di ako magtitipid dyan. Pag pinutokan ko, lapid na ng nanay mo, di na yung bago. Kasi pakantot yung nanay mo, maging sa kapitbahay nyo, maging sa makatanod sa barangay nyo, kaya kinamatay niya tulo. Kaya ako hinukay pundot ng tatay mo para tayihan sa bungo kasi di na bago sa kanya maiputan sa ulo. Nice. Nice yun. Dadamay ko yung girlfriend mo. Pati na yung mga best friend mo.
Sa battle, walang dama yan. Walang rules na ganon. Nek-nek mo. Charot, pulo. Shoutout Pulo. Wala nang pamilya to. Shoutout Pulo, no? Kasi sa Pulo, may ginawang rule si ano doon, si Shernan na bawal mandamay. So, 'yun. Kaya uli lang, walang rules na ganon. Nek-nek mo. Charot, pulo. Wala nang pamilya to. Kaya uli lang gumigeng-geng to. Pero para di ka na mag-isa, sana magkaanak ka, tapos mamatay din parang parents mo. Kinahantungan nito sa akin ay ubod ng pangit. Patay magulang, patay lahat, ito'y ubos ang lahi. Pero, puring pa rin sa'yo kapatid. Sasking uli lang iyakin pagkat ubos iyong angkan. Uchi ay Itachi. Ganyan. Ganito. Naruto. Ganyan estilo niya. Nakakulong sa pandadamay, Diyos ko wak. Di makalaya itong bata. Sa mid-tier ka na stuck. Basta ako itong dalaw sa iyong kulungan. Ako yung dalaw sa iyong kulungan. Para ipamukha sa iyo lahat. Na si Kiluwag kulong sa ganyang estilo at bars ang aming gap. Oo, nakakulong sa dekandadong kulungan. Di na makalaya itong patakon. Dekandadong kulungan. Kung si Kiluwag ka nga, dapat tatakasan mo yun. Ano ba yan, Kiluwag? Okay. Round 2 ni Razik, gusto ko yung energy niya. Gusto ko yung performance ni Razik sa round 2. And para sa akin mas okay, mas malakas kumpara dun sa round 1 niya. Sa round 1 niya kasi nag-focus si Razik sa mga mga lines ni Killua. Ang dami niyang binring up doon ng mga lines ni Killua, 'di ba? Then para sa akin hindi siya ganoon ka-effective, no? Pero yung pagdating ng round 2, regardless yung personals, okay naman sa akin yung personals na yun. Masakit, putang ina, ramdam ko yun. Naramdaman ko yung mga personals niya, yung mga ready shit niya. Pero yung energy, yung power, kung paano ispit ni Razik yung mga verses niya dito sa round 2, mas gusto ko, mas powerful, mas tumatatak, mas mabigat. And eto, malakas tong round 2. So kung yung round 1 niya ganun lang, para sa akin yung round 2 ni Razik nag-level up ng parang one step ahead to compare dun sa round 1 niya. No, gusto ko to, malakas to, gusto ko yung energy level, yung power, yung punchlines, yung setup, lahat nagustuhan ko. Pero medyo may kulang pa rin. Effective haymakers, effective punchlines, yun yung hinahanap ko. Pero performance, solid na performance yun para kay Razik, and mas nahigitan niya yung performance niya dun sa round 1. So Killua, tignan natin kung mahihigitan niya yun. Kumbaga yung round 1 ni Killua tsaka yung round 2 ni Razik, halos magkapantay yun eh. Halos lang, halos. So hindi ko masasabi na pantay sila, pero halos magkapantay sila. No, hindi ko masasabi na tabla yun yung round 1 and 2 ni Killua at ni Razik, no. Pero kung ipa-power scale natin yun, parang nag-uunahan lang, parang ganon. Si Killua ka nga, dapat tatakasan mo yun. Ano ba yan, Killua? Let's go! Mongoloid! Grabe magbida! Sobrang tanga, nagdidilig sa lapida! So pasensya na ulit dahil nag-corrupt na naman yung file, pero buti na lang tapos na natin yung round 2 ni Razik at nakapag-comment na din ako doon, na breakdown na din natin yon. So ayun. So ngayon round 2 na ni Killua, pasok tayo ngayon sa round 2 ni Killua. So pero yun nga, recap lang, malakas yung round 2 ni Razik. So mas malakas yon, mas nagustuhan ko yung round 2 ni Razik kumpara dun sa round 1 niya. And feeling ko sumasabay yung round 2 ni Killua, ni Razik dun sa round 1 ni Killua eh. Diba sabi ko nga, hindi ko man ma-distinguish kung pumapantay ba yon, pero sumasabay yon sa round 1 ni Killua. Then round 2 ni Killua, tignan natin, pakinggan natin. Mongoloid ka rin, no? Parang ang papa mo. Game! 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 Battle niya kay Aaron! All three rows yung tinira yung tagyawat. Grabe yan si Lods. Hiyang-hiya ako sa mukha mo. Mukha kang asong nag-evolve! Pag pinersa ko mukha mo, mapapatawad ka sa Diyos kung nakaligtas ka sa tagyawat, di mo kaya aking force. Akong pinakakupal mong makakaharap. At sa ganung bagay na sana ito,
Subukan mo pa mag-uli-uli lang, Bars! Iuuntog ko tatay mo! Bate niya kay Arson! Sabi niya, mahangin talaga ako, kaya ko makipagpugahan ng apoy. Lupa ko ang bata ko na, dali ko tubig dagat pag nilamoy. Sabay ba, apoy, langit, tubig, lupa. Di lang ako basta nagkwento. Apoy lang sa yung Arson sa aking buong elemento. Kung pinakinap, talented. Congrats! Anak ka ni Batas kay Mother Earth. Okay. Anak ka ni Batas kay Mother Earth. So, may linya kasi si Batas, laban niya kay Sak yun eh. Naalala ko laban ni, parang Batas versus Sak. May linya si Batas na kaya yumanay kasi kinantot ko basta may ganong linya, basta yon. So ginawa niya yon na reference, ginawang reference ni Kilua yon kay Razik. So ang galing nun, creative, nakasilip niya pa yung ganong linya. Mongoloid! Autistic! Pasira yung utak! Elemento pa na pili niya na ipang-upak! Kabisado ko kanyang galawan hinayupak! Walang elemento tol kay Ed Kaluwa! Gago. Ed Kaluwag. Hindi ako pumunta dito para may pag-away. So, yung di ako pumunta dito para makipag-away, ano yun? Linya yun ni linya yun. Lagi sinasabi yun ni Ed Kaluwag kapag nag-ano siya, tetest siya ng isang lugar para makausap niya yung mga espiritu. Yan. Pero yung presensya, pambihira. Sa elementong kaharap ko, bigla ako nanghihina. Tangina mo, Razik! Mukha kang kapring merong hika! Kapre na may asma ang puta! Namnamin mo! Yan ay deadly man. Kahit basic lang. Binitawan ba naman ang asma? Talagang tasty yan. At isa ang kupa ng teacher dati. Check mo, higis ka pa rin. At isa ang kupa ng teacher dati. Oo, ikay nabisto hindot. Ang baba niya magbigay ng grade sa mga batang malikot at pagbagsak estudyante, special project mo iyon! Gago. Di ka na naawa kay Robert. Kaya pag bumalik ka sa pagtuturo, enrollan ko klase mo para maranasan mo aking kagaguhan. Habang nagsusulat ka sa kartulina, bigla ita nababato ka. Wala ka nang magagawa kasi marirealize mo kalaunan na kahit pag-guidance mo o tol, wala kang mapapatawag na magulang. Ay, putang ina. Grabe yung mga yung mga pasulpot-sulpot na linya ni Kilua. Yun yung tang-inang lakas nun. Babatukan. Alam mo yun, set up lang pala niya yun, no? About dun sa teacher. Tapos biglang mag-end sa kahit ipa-guidance mo ko, wala mapapatawag na magulang. Tang-ina, tinapos na naman ni Kilua sa isang, alam mo yun, sa isang linya. Guidance mo. Wala ka mo nagsusulat ka sa kartulina, bigla ita nababatukan. Wala ka nang magagawa kasi marirealize mo kalaunan na kahit pag-guidance mo o tol, wala kang mapapatawag na magulang. Tang inang lakas talaga, min. Ang lakas nun. Ang lakas nun. Pinalansin na to. Di mo akong mapipigilan pag ikay inatakib na bro. Wala ay pinagkaiba o puto'y pinabali na ko kung inang-ina mo. Kung hindi mo pala kuha ang mensahe na to. Di mo ako matuturuan ng leksyon sa Razik. Ibang klase ako. Ina mo! Yeah!
yung narinig ko na yun sa malakas sana yun kung dito ko unang narinig, pero narinig ko na sa ibang battle yun, yung ibang klase ako, no? Hindi mo ako matuturuan, ibang klase ako na ano ko na yun, na tawag dito, napakinggan ko na yun sa iba. Wawasahin kong pagkatao niyan! Total lame tong wak! Ito'y aking babala sa mga merong dap! Pagkasipat may headshot ka na dead stop, Brad! Sa biyahe ko papuntang semis, lahat kayo mapapalit! Ano daw? Tong dap! Pagkasipat may headshot ka na dead stop, Brad! Sa biyahe ko papuntang semis, lahat kayo mapapalit! Hindi ko maintindihan yung bandang dulo. Let's go mob. Okay. At ang ina ng lunal mo, wordplay ako pa sana yan. Kaso ang hirap isipin. Pasensya sa mga tao kung kayo aking mabitin kasi sa dot na yan magtatapos ang aking mga returns. Sa dot na yan. Okay. Line yun ni ano, no? Line yun ni Dots. Okay. Baka diba putang ina to? We're fine at Racing, let's go! Sa dat now, sa dat. Okay. Dito na lumitaw sa round 2 yung ano, yung paano ko ba sasabihin to? Sige, umpisahan natin sa ganito. Sa round 1 ng comment ko, medyo nawawala pa si Killua dahil dun sa siguro napapaisip siya na ano, na yung mga sulat ko is andito sa predictability test So paano ko kaya maitatawid to? Parang ganun yung naiisip ko kung paano itatawid ni Killua yung rounds niya dahil nga andyan yung mga angles na nasulat niya, no? Pero round 2 parang nawalan na ng epekto, no? Nawalan na ng effectivity yung ginawa ni Razik dito. Sabi pa ni Killua, ako na mag-check. Parang alam mo yon, sinakyan na lang ni Killua yung trip ni Razik dito, no? Na sige, magganyan ka. Iba pa rin naman yung magiging dating ng mga anggulo na nandito sa kartolina sa kung paano ko i-deliver yung mga linya or mga writtens ko about dyan, no? So ang galing nun. So props pa rin kay Razik kasi syempre na-predict niya, no? Isa sa mga skills na art tsaka strategy, isa sa mga strategy niya sa battle is gumana naman, pero pagdating sa round 2 parang naging ineffective na yung mga angulo na to na nasa kartolina, no? Sinakyan na lang siya, sinabayan na lang siya ni Killua at yun, ang lakas nun. Sabi ko nga yung pumapatay talaga yung mga yung 4 lines yung 4 lines ni Killua, pumapatay yun, men. Lalo na yung kita nyo ba, pinapanood ko lang siya, pinapakinggan ko, pero pagdating dun sa about dun sa angulo na teacher na wala kang magagawa kasi marirealize mo na wala ka ng magulang na ipapatawag kahit ipag-guidance. Ang lakas nun. Tapos after nun, nabaliw na yung crowd, sumunod pa yung next na linya na malakas, yung sa dots, something ganyan. Solid yun. So alam mo yun, pumapantay na siya sa performance ni Razik, pero grabe yung isang linya na yun, yung isang setup na yun, sobrang lakas nun. Kaya bibigay ko pa rin kay Killua to sa score na 10-9. Ang lakas nun, men. Ang lakas nun. Tapos hindi pa siya nag-stutter dito, malinis pa niya na itawid. Unlike sa round 1 na may mga stumbles, may mga stutter, may mga poses, sa round 2 nakuha na niya yung momentum niya na sige, kahit may ganyan ka, may kartolina ka, i-spit ko pa rin to ng maayos. Diba? So, ang galing. Kay Killua, props doon. Hindi siya nagpadaig dun sa predictability test na ginawa ni Razik. At para sa akin, yung predictability test ni Razik sa round 2 naging ineffective na yun dito. Sa round 1, effective siya, pero pagdating sa round 2, naging ineffective na. So, it's a 10-9 in favor of Killua. 19 points para kay Killua. 8-9 naman kay Razik. So, 19-17. 2 points ahead Killua. Hindi pa naman tapos, makakabawi pa si Razik dito. Let's go. Ina to.
Walang banat racing, let's go! Sa datnaw na to, magtatapos ang kanyang mga writtens. Tangina ang kupal mo. Tinira pa yung nunal ko, mas malaki pa to sa utak mo! Diba? Mo, tama, pang quarters. Hey! Go, let's go! Laban. Game. Nung nakaraan, nung laban niya, sabi niya sa laban niya, at kung susumahin, ako yung ahas sa snake and ladder. Ikaw yung ahas sa snake and ladder? Ahas ka na, pinagmamalaki mo pa? Sa bagay, ang dami mo na nga palang inahas na linya sa ganong gawain, di ka papasawa. Oh, yung Yu-Gi-Oh! Bars ni GL, ninakaw mo! Real talk, damihin mo to! Pinakain ng real talk yung ahas, sige, tamunin mo ng buhok! At, kung nga pala, no? Ahas! Line biter! Basta di sikat na linya, sinusunggab mo! Ahas ka nga, kiluwa! Kasi nakita ko kanina si Sarah Jane Abasolo, tinutuklaw mo! Ahas ang nagbuyo at nagbulong dun sa Eva. Magaling lang mangululto. Inihambing pa ang sarili sa ahas, talatang magaling lang manukso. Oh, magaling lang manukso. Naku po. Oh, ahas. Inihambing pa ang sarili sa ahas, magaling lang manukso, parang ganito. Si Headshot, si Aaron at Kilua, kilala sa sindak, kilala sa angas at sindakan. Mga bandana boys, gang sign, ako yung member ng simbahan. Ang kaya rin kita sa mga ganyang panunokso, hindi ko lang ginagawa eh. Okay. Sa sobrang ulila mo, di mo pa nararanasang mabring mother. Ni gago. Kapag meeting ng magulang nangihiram ka ng nanay sa kaklase. Yo, let's go! Oh, isang araw, pinag-drawing pa nga yun ng teacher niya ng family picture. Siyempre, yung teacher niya, tamang silip kahit tanga. Nung nakita, puro lalaki sa drawing, yung guro niya ay nagtaka. Tapos mo palang maulila, inampon ka ng 2 bakla. Oh, inampon ka ng 2 bakla. Oh, inampon ka ng 2 bakla. Nawala si Razik dito. Explain ka ng explain na hindi ka na nasasaktan pag tinitira dead parents mo. Diba? Explain ka na explain pag tinitira dead parents mo. Nakesyo manhid na daw siya kung yun yung gagamitin na angle ko. Explain ka na explain about dead parents. Mga banat, defensive pala kanya mga banat. Wala na nga pala yung ilaw ng tahanan. Kaya dito ka nagpapaliwanag. Patay na rin si daddy. In short, patay na rin yung puno. Ngayon, wala na rin yung halige. Mas madali ka ng guguho. Mamamatay din papa ko. Shoutout papa. Mamamatay din papa ko. Pero at least nakasama ko. Ikaw, best memory mo with your dad nung in-uppercut niya baba mo. Okay, umulit na ng angulo si Razik dito. Okay. Patay din mama ko. At least sa akin yung mama ko pumalakpak. Ikaw bago namatay yung mama mo, sabi niya, si Headshot, paborito kong anak. Kagagaling mo lang sa tag-araw, ngayon pag sibol ko, ikaw naman yung palubog. Sa lanta, sa tubig prep, magaling kang sulat, alam niyo nang may typong kasunod. Walang mama, walang papa, tang inang buhay ang tagmalas. Sa sobrang ulila mo, family tree nyo, taglagas. Baka sa reference na yun, tangina, hingan mo pa rin ng reason. Tamang klima lang agin-agin, pagkat akin nga yung season. Ito'y final blow bago mag-semis. Huling round, huling minuto. Tamang south po na nga yung stance para kaliwaan punto. Bigyan mo ko ng 1-2. Tapos black at dodge ko after. Pagka-roll, ikay gugulong sa liver shot na counter. Nice. Oo, siya'y nag-groggy, napaatras. Kasi yung liver ay hinataw. Nirespeto mo yung punch count. Si Kilua, biglang hands down. Oo, si Kilua. Okay, ganda ng reference niya. Ganda ng reference niya. Boxing. Okay, medyo naintindihan ko yun kasi sabi ko nga sa inyo, mahilig din ako manood ng boxing, okay? Nakatikim ng sapak sa body. Oh, si Kilua ay binigyan sa body ng suntok. Kitang-ita, tangina ko paano ko to binubog. Di mo ba nakuha yung buod? Ito po ang buo na malugod. Na pagkatapos ng body shot,
Diyos na kasunod. O baka sabihin, palpak prediction! Baka matawag pa na stupid. Ako na magiging bully kung sakaling makalusot. Good kid. Good kid, talo ka na, tanga. Okay, so nag-play bigla yung video dun sa cellphone. So pasensya na. Nagulat din ako. Akala ko kung ano yung meron. So ayun. Round 3 ni Razik. Syempre, performance. Sabi ko nga sa inyo, mahalaga ang performance sa akin. So medyo nagkaroon ng choke, stumble, pero more on first half naman nangyari yon. Then pagdating ng second half, umulit yung angulo about dun sa parents, yung uppercut, no, yung uppercut sa baba. So medyo hindi na rin ganun ka powerful yon. Malakas lang yung naging bawi niya bandang dulo, yung sa reference niya yung southpaw stance, liver blow, diba, counter 1-2. Maganda yung reference niya, pero feeling ko hindi yun enough para isalba yung round 3 niya. Kasi sa buong round 3, pinaka nagmatter para sa akin yung choke niya, yung performance niya na putol-putol, yung reference na umulit, yun pero yung linya niya na naging effective, malakas naman yun, kaso sabi ko nga hindi yun enough para iangat yung round 3 ni Razik. So lumaylay si Razik dito, sayang kasi 2 points lang naman yung lamang niya sa scoring natin, 17-19, pero ito yung pinaka worst, ito yung pinaka mahinang round ni Razik sa battle na to. So sayang, nakakapanghinayang lang. Round 3, Kilua. Prediction! Baka matawag pa na stupid. Ako na magiging bully kung sakaling makalusot. Good kid. Good kid, talo ka na, tanga. Ako patutuksohin ako. Sa harap tayo, nagkakakalgay siya, sutukan tayo, ano? Grabe punchline! Grabe punchline! Wait lang. Grabe punchline! Sobrang nakaka-elibs. Okay, meron din siya dito. So, hindi ko in-expect na may konting choke din si Kilua dito. Konti lang naman yon. Pero syempre, tournament quarters, kailangan natin makita yon. Alam mo talaga, di sinusuntok yung misis. Di na siya masaya sa'yo. Binubugbog mo pa. Huling nag-collab kayo. Pinag-hook mo siya. Collab hook. Nice, bars. Trip niya! Bumuo ng salita gamit lugar. Sample mga par. Kain sa kainta. Anay sa panay. Payat sa payatas. Yung mga trip mong tema. Pag napunta ka sa pandakan, pandakarepa. Mongolid kasi ito yung mga trip ang punyeta. Kumain siya sa Santa Mesa, nagpanggap siya mesa. Tapos hindi mabigat pa. Grabe ka din, Chong. Pag napunta ka sa Tondo, ikaw yung sasaksain doon. Mga linyang kanyang inisip all day. Gumawa ng salita doon sa lugar, ganun mag-wordplace. Bagong pera. Yeah! Tapos pag nag-deliver, merong gigil, tititigil, tapos tatango-tango. Magumuti na mabuti, yung pusi, tapos tugmapalong-palo. Sabay mag-grow pala sa flow. Saan mo to'y palong-palo. Tapos rarat-rat, agad-agad, parang batak, tatak-tatak. Parang ka naglalato-lato. Ganun ka mag-deliver, di ba? Tapos proud ka. Gagawa ka. Humanap ng taka-taka-taka-tak. Pambanggaan na daw yung rounds niya. Tapos, a trail talk. Kaya daw siya nag-rap para pag malaki siya bilang anak ng tatay niya. Anak, sa kakatouch. Ulol! Ang corny mang-mang! Di proud sa'yo si papa mo.
Mabuti naman kung ako magkakaroon ng tatay na ganyan, mas pipiliin ko pang maging ulila na lang! Di ka mahal ng tatay mo! Sa'yo siya naiinis na boy! Kahit naiinis, pilit tinitiis ka, hoy! Isip na ka ng isip ng point sa pandidis, tatay mo nadidisappoint! Tapos, ba, isa eh, sa'yo wala na siyang hope! Gusto ka niyang masapok! Imbes kasi maging teacher, pinili mo maging rapper na broke! Nagkasakit ang tatay mo, di ba? Di mo mabigyan ng gamot? Puro nga kasi smoke? Kakahintay ng tatay niya nang iaabot niya, ayun, inabutan ng stroke. Aray. Tapos kayo siya magbabawi. Puta, matindi yan. Yung trip nito ni Gago, di ko na maintindihan. Gusto na mamamatay ng tao dahil sa'yo, bili ka pa ng bili na gamot ng maintenance! Tangina mo! Oo, sinadya ko talaga! Na di mag-wordplay, magdamag, at sa multi magbabad! Di na kailangan ng simile o metaphor para sabihin sa mukha mo tol na wala kang kwentang anak! Alam mo, mas mabuti pa, Brad! Mas mabuti pa, Brad! Tumigil ka sa pagrarap! Total imahe niyan di tunay! Dapat sa tulad mong wak! Baliin ang sungay! Mag-focus ka sa pamilya mo at paita ang husay! Huwag ka na sa akin bumawi! Bawian mo yung tatay mo bago bawian ang buhay! Masair na to! Masair na to! Dito basta joke lang! Kung ito lang ang problema, matik sa akin, solve yan! Delikado ng lahat! Dito basta joke lang. Di na safe dito sa house kayong meron ng orphan. Aray. Ikaw ay tuloy ang pinaslang. Nilagay ko pa sa iisang puntod. Pati yung tatay mong stroke, pinaiyak ko ng paluhod. Di mo pa ba nakuha ang buod? Pamkali ko mismo ang sagot. Kasi pag nakapos ng kill, lumana ang kasunod! Turog! Putang ina mo, rarap ka pa ulit. Huwag na. Tang inang yan, wala na. Round 3, although ito yung pinaka mahina din na round ni Kilua, pero para sa akin kanya pa rin yun, no? Worst round nila parehas yung round 3. May mga stutter din si Kilua, may mga dapa, hindi rin naging malinis yung performance. Kita naman may mga choke, pero naitawid niya pa rin yun, na nahugot niya yung mga linya niya, malakas pa rin. So para sa akin, kailangan nating makita yung performance na ganun, i-minus pa rin natin yun. Pero sa effectivity ng mga bara, ng mga haymaker, lamang na lamang pa rin si Kilua doon. Siguro pwede nating sabihin na i-cancel out na lang natin yung mga chokes nila, 'di ba? Yung chokes, yung stumbles, pwede natin i-cancel out, then mag-focus tayo sa mga haymakers at punches na tumama. And para sa akin, lamang na lamang si Kilua doon, no, sa punches counts. So bigyan natin ng 8-6 na score sa round 3. Pinakamahinang round nila both. Pero in terms of punches, lamang na lamang si Kilua doon. Hindi ko na isa-isahin yung mga punches, mga punchline na tumama kay Razik, pero tangina. Pasensya na, Razik. Wala, kinatay ka ni Kilua dito. So, ang lakas ni Kilua dito. Ayun, 9-10-8. So, 27 points para kay Kilua. Then Razik, meron siyang 8. Merong 8-9. Tapos 6. So, medyo mababa yun. I think that's 23. Tama ba? 8 plus 9. Tapos 22. Tama. So, ang layo nun. Pero, sayang. All 3 rounds, Kilua. 27-23. Kilua. Grabe yung mga punches, grabe yung performance, grabe yung enerhiya, lahat grabe yung Kilua doon. Lakas mo! Flatware of battling! Ang laban! Razik vs. Kilua! Mag-ingay sa pambeses kung nagustuhan niyo! Wala na lahat tayo doon! Panalo! Pero once again, maraming salamat pa rin sa Safe House, kay Boss Apparel, Blaze of Quarantine, Kisan. Pero ang boto ng Hurado, 5-0! Advancing sa semi-finals! Mag-ingay tayo lahat para kay Kilua! Yo, Kilua! Let's go, boss!
Diseño, shoutout kay Ace Gutierrez, kay Jansen Gregorio, tapos sa Timawas, kay Marcus, kay Ryan, Go Bob! Yo, Jackie, round 1 muna tayo. Nung round 1, Dikit pa. medyo matagal lumanding si Razik. Medyo midway na. Although, ito pa pala, ang haba ng round 1 niya. Tapos, malakas yung round 1 niya. Medyo feeling ko failed game plan yung sa paglalabas niya ng Tama. sa angle. In-expect ko baka mapahina niya yung mga ibabato ni Kilua, pero hindi. Actually, mas napalakas niya si Kilua. Kumbaga, ang lakas din ang lakas ng round ni Razik eh. Feeling ko nag-matter din yung kung sino nauna. Parang dahil nauna si Razik, laging alam na ni Kilua kung anong enerhiya ang kailangan niya ilabas para tapatan yung binibigyan niya. Tama yun. Tapos, putang ina, yung kay Kilua, yung round 1 niya, early, lumalanding na siya. Kumbaga sa punchline, sa mga level naman ng mga sulat, ano naman, dikit naman eh. Pero mas lumalanding, mas tumatama, mas naging effective yung kay Kilua. Yes. Plus, sobrang lakas nung on the spot rebuttal nung Yes. Kisan. So talagang nabura yung checklist. So talagang body background yun, yung round 1. Round 2, etong props kay Razik, hindi siya nawala sa composure kahit Yes. gaano kalakas yung hiyawan ng tao. Tama. Wala lang. Yung pa rin yung, kung ano yung baon niya, kung ano yung hinanda niya, yung pa rin, hindi siya nauga. Malakas din yung round 2 niya. Ang kaso talagang nakukuha ni Kilua eh. Talagang, kumbaga, still, alam mo yun? Tapos, etong round na to, feeling ko, nakuha na ni Kilua yung confidence na alam niyang panalo na ako. Okay. Kaya mas lalong lumupit yung performance niya, in the zone na rin siya. Yes, in Tas the yun, zone. ganun Tama. na rin nangyari sa round 3. Tama. Although parehas silang may mga stutter, Sambol, yes. mas talagang nakuha ni Kilua all 3 rounds. Props pa rin kay Razik, sobrang solid nun. Yun na ata yung pinaka-solid na nakita ko sa kanya. Pero putang ina ni Kilua eh, ang lakas eh. Yun, bagong sa iba. Wala namabang usapan. Rasik. Binayaran ka no? Kilua, utang ina, panoorin nyo ng sa replay. Buki ng ina nyo, galing! Gago kayo. Pero, wala talaga, kailangan may manaig talaga. Kilua, pero props kay Rasik, utang ina, nandun pa rin talaga yung ano niya, yung confidence niya na hindi siya nawawala. Kahit sobrang lakas ng kalaban niya, yun lang. Kilua. Pare, judge ako doon. Hindi ko lang sasabihin ko, hayop. Sobrang kakaibang bate. Yes, kakaiba. Bate kay Kilua yun. Ayun na, sobrang ang lakas ng sagad. Sobrang, ayun, ang lakas ng sagad. Di ko na, ano yun, sabi na naman yun sa akin. Pero yun, Kilua. Shit. Kahit ako nandun, di ko kaya yun, pati. Ayun, Jabo, binoto ko si Kuya Kilua kasi kahit may yung prediction, Yes. effective pa rin yung ibang angle. Tama. Kaya binoto ko si Kilua. Si Snooki. Malakas yung ni Razi. Pero, yun, katulad ng nga ng ginawa niya na please, yung on the spot na check up pa ng check dyan, panis sa taga-ikisan, parang gano'n. Round 1 tsaka round 2, kay Kilua talaga yun. Malakas yung dalawang round ni Razi, pero grabe kasi. Tas yung round 1 kasi ni Razi, line marking, ay parang nang mamak siya, kaya medyo matagal yung setup. Unlike kay Kilua tama. nilatag niya agad yung sulat niya. Yun nga yung sabi ko sa inyo, diba? Sa round 1 ni Razik, more on line mark siya, diba? Ayun, akala ko round 3, akala ko makukuha na yung Kilua, ni Razi. Pero kay Kilua pa rin, nakuha niya pa rin yun ang all 3 rounds kay Kilua. So, ayun, no? Props sa atin doon kasi kung ano yung nasa mga nasabi natin, ayun din naman yung mga nasabi
na mga judges natin. So, props sa atin doon pa lang, panalo na tayo doon. Kung paano natin tinake yung battle, ayun din naman kung paano nila nakita live, no? So, kakaiba yung battle na to, grabe. Ang lakas nito. Ang lakas ng Killua, pucha. Kaya pala ang daming nag-ano sa akin, daming request nito na battle ni Killua naman, boss. So, galing. Props kay Killua. Nagustuhan ko yung mga battles niya, yung kay Razik, tsaka yung kay Araw, nagustuhan ko. So, looking forward ako sa laban niya sa semis kay Blizzard, no? So, lalo pa kaya yung finals, no? Tignan natin kung anong nangyari doon sa finals. Let's see. So, ayun, bracket B na tayo. Okram versus Snug sa quarters. Tapos, Joss versus Good Kid. Isa yan sa mga inaabangan ko rin. Tignan natin kung ano nangyari kay Good Kid. Tignan naman natin kung ano yung pumatay kay Good Kid na mga linya. So, ayun. Kita-kits tayo sa Snug versus Joss right after this, no? Pahinga lang, upload din. Laban ulit. So, ayun. Kita-kits tayo dun, mga kumag. Peace out.